Naku po mga kapatid, mukhang magkakagulo na at naka-alerto ngayon o naka-heightened alert ngayon ang status ng NCRPO o National Capital Region Police Office dahil sa mga naglalabasang tila ba nagbababala mga kapatid ng isang malaking kaguluhan. Hindi ko alam kung ito taga-suporta ba to ni dating Pangulong Duterte mga kapatid, pero ngayon kasi marami nang naglalabas ng video na sinasabing kung taga Metro Manila ka, maghanda ka na, may mangyayari, magtabi ka na ng tubig mo, ng pagkain mo, power bank, gamot, dahil may mangyayaring malaki, sabing mga ganon mga kapatid. Ngayon, naalarma na mga kapatid ang mga kapulisan dahil nga sa mga videong ito. Ito, panoorin natin mula rito sa UNTV News mga kapatid. Samahan ninyo ako magbigay ng reaction at opinion sa mga balitang to mga tol. Panoorin natin. As a preemptive measure, yung usual naman natin ginagawa yan kasi may nababasa nga tayo ng mga posting sa nag-declare po tayo ng heightened alert para yung mga tao po natin ay hindi po pumunta para magbakasyon at ready for deployment anytime. Isang araw matapos na ideklara ng Philippine National Police, nabalik na sa normal alert ang pwersa ng buong hanay ng pambansang pulisya. Muli namang nagtaas ng alerto ang National Capital Region Police Office epektibo ngayong hapon. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, bunsod ito ng mga nakapost sa social media. Ito mula kay Maranao TV. Gaya na mapapanood sa Maranao TV kung saan binalaan ng isang vlogger ang mga taga Metro Manila. If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Something is coming up, sabi niya ganun mga tol. Meron daw paparating. So, imposible naman mga kapatid na hindi natin nauunawaan kung ano yung sinasabi niya mga tol. Pinag-i-stack ka ng tubig, pagkain, mga gamot. Something is coming up. Hindi ko alam mga kapatid kung ito ay DDS, kung ito ay Duterte supporters o isa siyang ordinaryong mamamayan mga tol na vlogger na concern sa ating mga mamamayan para maging ready tayo sa kung ano man ang mangyari. Pero dahil sa mga videong ganito mga kapatid ay naka-heightened alert na naman ngayon ang ating mga kapulisan mga kapatid. Natuloy natin. Yun lang. God save the Philippines. Minabuti aniya nilang ibalik sa heightened alert status ang buong hanay ng NCRPO upang manatiling nakaalerto ang kanilang tauhan. We have declared heightened alert status effective today ito sa NCRPO, meaning yung mga pulis po natin is on standby and ready to respond anytime po. Ngayon, ito ba talaga ang gustong mangyari ng sambayan ng Pilipino? O ng mga kusino man ang naghahangad ng kaguluhan dito sa Pinas. Tandaan ninyo mga tol, mahirap ngayon ang kalagayan ng Pilipinas. Marami tayong mga problema na kinakaharap. Kahirapan, kakulangan sa trabaho mga tol. Tapos andyan pa yung banta ng mga pananakop ng China sa West Philippine Sea. Tapos kung dito sa Pilipinas mga kapatid, magkakagulo tayo mga kapatid dahil sa iisang tao. Diba? Eto nga ang sabi ng iba mga kapatid, maayos naman yung kalagayan ni dating Pangulong Duterte doon . Hindi naman siya nakalagay sa isang kulungang kaawa-awa, nakakakain naman siya doon, inaalagaan naman siya doon mga tol. Ibang bansa pa yon mga kapatid, di ba? Ngayon, bakit tayo kailangan magkaroon ng mga ganitong kaguluhan dito sa Pilipinas, di ba? Sinabi pa ni General Abirin, pinaiimbestigahan na rin niya ang naturang post upang malaman ang katotohanan at detalye nito. Kaya mag-ingat mga tol, yung mga vlogger, for example ito. Mag-ingat tayo sa mga pinopost natin, di ba? Pwede naman kayong mag-post pero samahan ninyo ng ang konteksto, yung sinasabi ninyo. Hindi yung tipong mag-iiwan kayo ng, alam mo yun, warning na something is coming up, di ba?
Pero mo, pinaghanda mo ng tubig, ng maiinom, ng power bank, na tila baga mawawala ng kuryente, di ba? May power bank eh. Pinaghanda mo ng mga maintenance, mag-stock ka na kasi hindi ka na makakalabas, ganun. Kaya nga pinag-i-stock mo na sa loob ng bahay eh. Dahil pa pandemic mga tol. Ngayon, pag nagbigay ka ng ganito, anong maidudulot nito mga tol sa mga taong makakapanood? Magpapanik sila, magkakaroon ng chaos. Chaos yung magiging resulta nitong mga ganitong klaseng posting. Kaya nga ito mga tolo, naka-heightened alert ngayon ang ating mga kapulisan, sa nakabantay sila sa kung sino man ang magsasagawa ng mga kaguluhan o aakmang manggulo. It appears parang yung background kasi is parang may mga Korean letters yung background niya. Wala pa po yung resulta kung ano talaga. Pero wala kaming Baka nasa ibang bansa pa to. monitor na activities na pwedeng mag-jive doon sa sinasabi niya. Pero just the same, yung NCRPO natin is ready for anything na plano nila kung ano yung ano. Sa ngayon, wala aniya silang namomonitor na malakihang mga pagkilos kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte maliban sa isang caravan bukas. Ang nakapost po kasi doon is caravan, magko-converge sa Quezon Avenue. Then ang destination is doon po sa Liwasang Bonifacio. Based po sa nakapost. Sa kabila nito, tiniyak naman ng NCRPO na wala silang namomonitor na anumang banta sa Metro Manila, kaya't walang dapat na ikabahala ang publiko. Yun, buti naman mga kapatid, at least nalalaman natin yung mga katotohanan. Wala naman daw na monitor na mga ganitong banta ng kaguluhan. Pero ang panawagan lang din natin mga kapatid, mapa DDS ka man o mapa government, diba? Ay iwasan natin sanang magkalat ng mga ganitong klaseng video o kaya mga ganitong klaseng panawagan na makakapagdulot lamang, no, ng chaos, makakapagdulot lamang ng panic. Kaguluhan mga kapatid kasi ang dulot nito. Biruin mo, hindi na pagiging makabansa, hindi na pagiging makapilipino yung gustong mangyari ng mga gumagawa nito mga tol. Kasi hindi na kapayapaan ang hanap nila eh. Gusto nila kaguluhan eh. Para lang maipakita sa ating gobyerno na mali ang ginawa mo, na isuplong mo o isuko mo ang dating Pangulong Duterte at dahil dyan maghanda ka sa mangyayari. Parang ganun mga tol ang gusto nilang mangyari. O ang tanong, pag nangyari nga ang mga kaguluhan na yan, sinong panalo? Panalo DDS? Talo mga Marcos? O panalo mga Marcos dahil nasa kanila ang puwersa at talo mga DDS? O pare-pareho tayong talo mga tol? Kasi habang nagkakagulo ang Pilipinas, syempre, alam naman natin mga tol na meron pang ibang may mga interest na hindi maganda dito sa ating bansa. Lalo-lalo na mga tol nitong mga nakaraan, di ba? Palapit ng palapit ang China sa ating mga dalampasigan. Palapit ng palapit ang China at ang mga Coast Guard natin talagang ginagawa nila lahat ng paraan para maitaboy itong mga China vessels. Tapos may mga naulat pang mga report dati na na sa isang website ng China nandoon na sinasabing kanila ang isla ng Palawan. Pero mo, yung mga ganong klaseng problema mga tol, hindi na natututukan, hindi na masyado na pag-uusapan ngayon dahil sa mga ganitong klaseng kaguluhan, 'di ba? Imagine mo mga tol, baliktarin natin ang sitwasyon. Kasi ito mga kapatid, papanood ko lang sa inyo dito sa Hindus Times. Yan si Harry Roque to, Harry Roque. Sabi nga rito sa reported, Duterte's lawyer slams ICC over kidnapping. Ayan kinidnap daw si dating Pangulong Duterte mga tol. Kinidnap sabing gano'n ng ICC. Duterte's lawyer, hindi naman to kasama sa mga abogado ngayon ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Hindi nga daw siya kilala ni Panelo. Sabi ni Panelo, sino 'yun? 'Di ba? Magkaaway itong dalawa, si Panelo sa si Roque. Si Roque tago na tago kasi diyan eh. Panoorin muna natin to mga tol. The Vice President, Sara Duterte, is going to meet for the first time her father. She has not had the occasion, and neither have I had the occasion to meet with the President. Yan ang gusto ni Roque mga tol. Natatapatan ng camera. Only Executive Secretary Medaldea, who accompanied him on the plane here, has had the opportunity to meet him this morning for less than an hour. I'm a bit disappointed at the practices of the ICC that has delayed the visit of a family member to an accused.
We look up to the ICC as a model for international justice, and the fact that it has taken 2 days for a family member to see the accused, I think does not speak well of the practices of the court. Nagkakaganyan sila mga kapatid kasi kakampi nila yung nahuli. Baliktarin natin ang sitwasyon mga tol. Ganyan din kaya ang mga panawagan nila kung sakasakaling Marcos ang nalalagay sa ganitong sitwasyon at kaaway nila. Baka hindi. No, baka sila yung nagtatanggol sa ICC ngayon. Huwag na tayo magplastikan mga tol, 'di ba? Duterte kasi 'yan, kakampi nila mga tol. Tatandaan ninyo mga kapatid, parang nangyari na 'to sa nakaraan kung saan naalala ninyo si Marcos Sr., 'di ba? Dinala ng mga puti. San dinala? Sa Hawaii. Akala Papua ba 'yon? Basta dapat dadalhin na sa Ilocos mga tor, pero isinakay ng eroplano dinala sa Hawaii. 'Di ba? Ang Marcos noon mga tol, naranasan na rin yung mga ganito, 'di ba? Sa Hawaii naman sila dinala at hindi sila makabalik dito sa Pilipinas. Hanggang such time, dumating ang panahon na nakauwi din sila rito sa Pilipinas. Pero doon na kasi namatay si dating Pangulong Marcos. So ngayon, eto mga kapatid, nga pa ang sinasabi nila is kinidnap daw mga tol. Paano mo masasabing kidnapping yan? Diba? Well, siguro yun ang paniniwala nila. Pero kung kayo tatanungin, kidnapping ba to? Tuloy natin. We condemn it. Secondly, we are very much disappointed that the court did not address the issue of kidnapping as a means to divest the court of jurisdiction. We think that the ICC should again set an example in promoting international justice, and when kidnapping is allowed as a means of acquiring jurisdiction over the jurisdiction of the accused, we think this too is a travesty of justice. You cannot correct a wrong by committing another wrong. I think it is high time that the court clarify its position on this matter. It is unacceptable that we accept or accept jurisdiction. Ama ka na, Roque. Anyway mga tol, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.